Sa isang napakalawak na mansyon, sa isang tahimik na lugar sa probinsya, naninirahan ng isang lalaking halos lahat ay kinainggitan dahil sa kanyang yaman. Si Don Gabriel Villanueva, 40 taong gulang, ay may-ari ng mga negosyo, lupa at ari-ariang nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Ngunit sa kabila ng kanyang kayamanan, mayroon siyang isang bagay na hindi niya kailanman nabili gamit ang pera. Ang respeto ng mga taong humuhusga sa kanyang pagiging lalaki. Noong bata pa lamang si Gabriel, naaksidente siya sa isang malubhang pangyayari na nagdulot ng kapansanan sa kanyang mga binti. Simula noon, gumamit na siya ng wheelchair. Marami ang naawa sa kanya, ngunit mas marami ang nagmamaliit. May mga tao nagsasabi sa likuran niya, mayaman nga siya, pero sino naman ang nagmamahal sa isang lalaking hindi man lang makabuo ng sariling pamilya? Sigurado akong baog siya, kaya nga hanggang ngayon wala siyang asawa at anak. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong paulit-ulit na tumatama sa kanyang puso. Hindi niya ipinapakita ang sakit. Ngunit gabi-gabi kapag nag-iisa na lamang siya sa kanyang silid, paulit-ulit niyang tinatanong sa sarili, totoo kaya ang sinasabi nila? Dahil sa mga bulong-bulungan, ilang beses na siyang nagpasuri sa mga doktor. At sa bawat resulta, iisa lamang ang sinasabi, normal ang iyong kalagayan, Don Gabriel. Ngunit para sa kanya, hindi sapat ang papel. Ang gusto niyang patunayan ay sa mga taong patuloy na humahamak sa kanya. Sa parehong mansyon, nagtatrabaho ang isang 25 taong gulang na dalaga na nagngangalang Maya. Si Maya ay isang simpleng kasambahay na galing sa mahirap na pamilya. Mabait siya, masipag, at hindi kailanman naghingi ng higit sa kanyang kinikita. Hindi rin siya natatakot sa kanyang amo. Sa katunayan, siya lang ang naglalakas loob na kausapin si Gabriel ng parang normal na tao. Hindi parang isang mayaman. Hindi parang isang taong may kapansanan, kundi bilang isang simpleng tao. Isang gabi, habang inihahain ni Maya ang hapunan, napansin niyang hindi kumakain ang kanyang amo. Don Gabriel, bakit ka po hindi kumakain? Tanong niya. May iniisip lang ako. Pwede ko bang malaman? Ngumiti ng kaunti si Gabriel. Ilang taon ka na nagtatrabaho sa akin, Maya? 4 na taon na po. At hindi ka pa rin natatakot sa akin? Napangiti si Maya. Bakit naman po ako matatakot? Hindi naman po kayo masamang tao. Natahimik si Gabriel. Matagal na wala nagsabi sa kanya ng ganun mga salita. Karamihan sa mga tao ay lumalapit sa kanya dahil sa pera. Ang iba naman ay dahil sa naawa, ngunit si Maya ay iba. Nakikita siya bilang isang tao, hindi bilang isang mayamang lalaking nakaupo sa wheelchair. Maya, mahina niyang sabi, opo, Don. Kung bibigyan kita ng pagkakataong baguhin ang buhay mo, tatanggapin mo ba? Nagtaka ang dalaga. Hindi ko po maintindihan. Huminga ng malalim si Gabriel. Parang ang bawat salitang lalabas sa kanyang bibig ay may bigat. May alok ako sa iyo. Anong alok po iyon? Tutulungan mo akong patunayan na hindi ako baog. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Hindi ko po naiintindihan. Tatayuan kita ng bahay. Babayaran ko ang lahat ng pangangailangan ng pamilya mo at bibigyan kita ng 70 milyong piso. Halos mabitawan ni Maya ang hawak niyang baso. 70 milyon? Oo, kapalit ng ano? Tumigil si Gabriel. At doon niya sinasabi ang salitang hindi inaasahan ni Maya.
Gusto kong magkaroon ng anak. Parang tumigil ang mundo ng dalaga. Hindi siya agad makapagsalita. Akala niya ay hindi niya narinig ng tama. Don Gabriel, hindi po biro ang sinasabi ninyo. Hindi ako nagbibiro. Alam niyo po bang ang hinihingi ninyo ay hindi isang trabaho? Alam ko. Isa itong bagay na magbabago ng buhay ko. Tama ka. Tumayo si Maya mula sa kanyang upuan. Hindi dahil galit siya, kundi dahil hindi niya alam kung paano haharapin ang ganoong alok. Pasensya na po, Don Gabriel, pero kailangan ko pong mag-isip. Hindi kita pipilitin. Napalingon si Maya. Hindi ko kailanman gugustuhin na gawin mo iyon dahil sa takot o dahil wala kang pagpipilian. Kung ganoon po, bakit ako? Napayoko si Gabriel. Dahil ikaw lang ang taong nakakita sa akin bilang isang normal na tao. Tahimik si Maya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kalungkutan sa likod ng kayamanan ng kanyang amo. Isang lalaking may lahat ng bagay, pero kulang sa isang bagay na matagal niyang pinapangarap. Isang pamilya. Kinabukasan, nagpunta si Maya sa maliit na bahay ng kanyang matalik na kaibigan na si Lina. Si Lina ang kanyang takbuhan sa lahat ng problema. Pagpasok pa lamang ni Maya sa bahay, agad itong napansin ng kaibigan. Bakit para nakikita ka ng multo? Mas gugustuhin ko pang multo na lang ang nakita ko. Napakunot ang noo ni Lina. Anong nangyari? Umupo si Maya at malalim na huminga. May sinabi sa akin si Don Gabriel. Ano? Binigyan niya ako ng 70 milyong piso. Napatalon si Lina. Ano? Pero may kapalit. Biglang natahimik ang kaibigan. Ano ang kapalit? Tumingin si Maya sa kanyang mga mata. Gusto niyang magkaroon ako ng anak niya. Nanlaki ang mata ni Lina. At sa sandaling iyon, alam nilang pareho na ang desisyong gagawin ni Maya ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kanyang dangal, kinabukasan at isang batang maaring mabuo dahil sa isang kasunduang kahirap unawain. At ang mas nakakagulat, hindi pa nila alam na may isang lihim si Don Gabriel na maaring tuluyang magbago sa kanilang mga buhay. Magdamag na hindi nakatulog si Maya. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang sinabi ng kanyang amo. 70 milyong piso, halaga hindi niya kayang kitain kahit magtrabaho siya ng buong buhay. Sa halagang iyon, mabibigyan niya ang magandang buhay ang kanyang mga magulang, mapag-aral ang kanyang mga kapatid, at hindi na nila kailanman maranasan ang gutom at paghihirap. Ngunit sa kabilang banda, hindi niya maalis ang tanong sa kanyang isip. Kaya ko ba talagang gawin ito? Hindi ito simpleng kasunduan. Hindi ito basta trabaho. Ito ay pagdadala ng isang buhay sa mundo at isang desisyong maaring habang buhay niyang pagsisihan. Kinabukasan, bumalik siya sa mansyon na mabigat ang kanyang dibdib. Pagpasok niya sa opisina ni Don Gabriel, nadatnan niya itong nakatingin sa malaking bintana habang nakaupo sa kanyang wheelchair. Napansin agad ng amo ang kanyang pagdating. Maya, alam kong hindi madali ang hinihingi ko. Hindi sumagot ang dalaga. Tinitignan lamang niya ang lalaking sa unang tingin ay may lahat ng bagay. Ngunit sa kanyang mga mata ay nakikita niya ang isang taong matagal nang may dinadalang sakit. Don Gabriel, mahinang sabi ni Maya. Kung sakaling pumayag ako, ano ang mangyayari sa bata? Hindi agad nakasagot si Gabriel. Ilang segundo ang lumipas bago siya nagsalita. Ang bata ay magiging anak ko. Sisiguraduhin kong hindi siya magkukulang sa kahit ano. At ako po. Napayoko ang lalaki.
Ibibigay ko ang napag-usapan nating halaga at kung gusto mo, maaari kang manatili sa buhay ng bata. Napakunot ang noo ni Maya. Kung gusto ko lang, natahimik si Gabriel. Doon niya napagtanto ang kabigatan ng kanyang mga salita. Hindi siya bumibili ng isang serbisyo. May isa pang taong masasaktan at maapektuhan sa kanyang kagustuhan na patunayan ng kanyang sarili. Pasensya ka na, Maya, sabi niya. Siguro, naging makasarili ako. Nagulat ang dalaga. Hindi niya inasahang marinig iyon mula sa isang taong kinalakihan niyang makapangyarihan. Maraming taon na ako nakikinig sa mga tao na tinatawag akong walang silbi. Isang lalaking hindi kanyang mabigay ng anak. Hindi po kayo walang silbi, Don Gabriel. Madali mong sabihin dahil mabuti ka, pero hindi ganon ang tingin ng mundo. Lumapit si Maya. Alam niyo po, Don, ang pagiging ama ay hindi lang nasusukat kung kaya mong magkaroon ng anak. Napangiti ng bagya si Gabriel. Iyan din ang sinasabi ng doktor ko. Doktor? Ilang taon na ang nakaraan. Nagpasuri ako ng paulit-ulit. Lahat ng resulta ay pare-pareho. Ano po ang sabi? Wala akong problema. Kaya kong magkaroon ng anak. Kung ganun, bakit kailangan pa ninyo itong patunayan? Napapikit si Gabriel. Doon niya inaamin ang lihim na matagal niyang tinatago. Noong bata ako, bago ako naaksidente, palagi kong naririnig sa aking ama na ang isang tunay na lalaki ay kailangan mag-iwan ng tagapagmana. Pagkatapos kong mawala ng kakayahang maglakad, nagsimula siyang magduda sa akin. Napatingin si Maya sa kanya. Ang sarili ninyong ama? Tumango si Gabriel. Sinabi niya sa akin na maaring hindi ko na kayang magkaroon ng pamilya. At kahit walaan siya ngayon, ang mga salitang iyon ay nanatili sa akin. Natahimik si Maya. Ngayon niya naiintindihan, hindi lang ito tungkol sa ibang tao. Ito ay tungkol sa sugat na matagal nang nasa puso ni Don Gabriel. Isang sugat na hindi kayang gamutin ng pera. Ano ang gagawin mo? Tanong ni Lina. Hindi ko alam. Mayaman siya. Hindi kanya pababayaan. Hindi lang pera ang nasa isip ko. Pero isipin mo rin ang pamilya mo. Napabuntong hininga si Maya. Alam ko. Tumahimik si Lina bago nagsalita. Maya, kung sakaling gawin mo ito, gawin mo dahil pinili mo. Huwag dahil pakiramdam mo wala kang ibang daan. Napatingin si Maya sa kanyang kaibigan. Anong ibig mong sabihin? Ang 70 milyon ay malaking halaga, pero ang kapalit niyan ay 9 na buwan na buhay mo at isang batang habang buhay na magiging bahagi ng puso mo. Tumulo ang luha ni Maya. Dahil iyon ang katotohanang pilit niyang iniiwasan. Hindi siya natatakot sa hirap ng pagbubuntis. Ang kinatatakutan niya ay ang araw na kailangan niyang magdesisyon kung iiwan niya ba ang batang kanyang dinadala. Lumipas ang 1 linggo. Sa loob ng 7 araw, paulit-ulit niyang pinag-isipan ang lahat. At sa wakas, pumasok siya sa opisina ni Don Gabriel. Nakatitig ang lalaki sa ilang dokumento nang naramdaman niya ang pagdating ni Maya. Maya, huminga ng malalim ang dalaga. May desisyon na po ako. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Gabriel. Hindi niya alam kung dapat ba siyang umasa o matakot. Ano man ang sagot mo, tatanggapin ko. Tumingin si Maya ng diretso sa kanyang mga mata at sinabi niya ang salitang magbabago sa kanilang mga buhay. Papayag ako. Napapikit si Gabriel. Hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa bigat ng katotohanan na ang pangarap niya magkaroon ng anak ay magsisimula na. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, itinaas ni Maya ang kanyang kamay. Pero may mga kondisyon ako. Napakunot ang noo ni Gabriel.
Anong mga kondisyon? Lumapit si Maya at buong tapang na sinasabi. Ang batang iyon ay hindi magiging patunay lang na kayo ay isang tunay na lalaki. Siya ay magiging isang tao na may damdamin, may karapatan at may isang ina na hindi dapat kalimutan. At sa unang pagkakataon sa napakaraming taon, may isang taong humarap kay Don Gabriel nang walang takot. Hindi dahil sa pera, kundi dahil ipinaglalaban niya ang magiging anak. Ngunit hindi ipaalam ni Maya na ang kanyang mga kondisyon ay magbubukas ng isang katotohanan tungkol kay Don Gabriel na mas mabigat pa kaysa sa kanyang pagiging baog. Isang lihim na maaaring maging dahilan para tuluyan niyang bawiin ang kanyang desisyon. Nang marinig ni Don Gabriel ang mga kondisyon ni Maya, hindi siya agad nakapagsalita. Sa buong buhay niya, sanay siyang lahat ng tao sa paligid niya ay tumatango sa kanyang mga gusto. Kapag may sinabi siya, sinusunod agad iyon. Hindi dahil tama siya, kundi dahil siya ang may pera at kapangyarihan. Ngunit si Maya ay iba. Isang simpleng kasambahay na walang yaman at walang mataas na pinag-aralan, pero may lakas ng loob na itama siya. At sa kauna-unahang pagkakataon, may isang tao nagmukha kay Don Gabriel na ang pangarap niyang magkaroon ng anak ay hindi dapat maging simpleng paraan patunayan ang kanyang pagkalalaki. Iyon ay isang responsibilidad, isang panghabang buhay na pangako. Ilang sandali ang lumipas bago nang salita si Gabriel. Tinanggap ko ang mga kondisyon mo. Nagulat si Maya. Ganun lang? Tumango ang lalaki. Oo, dahil tama ka. Napatingin si Maya sa kanyang amo. Ang batang iyon ay hindi dapat maging ebidensya lang ng aking kakayahan. Dapat siyang isang batang mamahalin. Napangiti si Maya ng bahagya. Sa unang pagkakataon mula nang marinig siya ng alok, nakaramdam siya ng kaunting kapanatagan. Ngunit may isa pa siyang tanong. Don Gabriel, may gusto po akong malaman. Ano iyon? Bakit ako? Natahimik muli ang lalaki. Hindi ito ang unang beses na tinanong siya ni Maya ng bagay na iyon. Pero ngayon, pakiramdam niya ay panahon na para sabihin ang buong katotohanan. Huminga siya ng malalim. Dahil may kahawig kang isang tao, biglang natigilan si Maya. Sino po? Ang nanay ko. Natahimik ang buong silid. Hindi iyon ang sagot na inasahan ni Maya. Ang inyong ina? Tumango si Gabriel. Ang nanay ko ang tanging tao na naniniwala sa akin noong nawalan ako ng kakayahang maglakad. Napatingin siya sa lumang larawan na nasa kanyang mesa. Isang larawan ng isang masayang pamilya bago ang kanyang aksidente. Kapag tinitingnan kita, naaalala ko ang kabaitan niya, ang paraan ng pagsasalita mo, ang pag-aalaga mo sa mga tao, ang hindi mo pagtingin sa akin bilang isang taong kulang. Napayuko si Maya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, pero hindi iyon ang buong dahilan. Napatingin siya muli kay Gabriel. May isa pa. Tumango ang lalaki. May sakit ako. Biglang kumabog ang dibdib ni Maya. Ano pong sakit? May problema sa puso ko. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi iyon alam ng halos lahat. Bakit ninyo itinatago? Dahil ayaw kong kaawaan nila ako. Napahawak si Gabriel sa kanyang dibdib. Sinabi ng doktor na kahit may pagkakataon pa akong mabuhay ng matagal, may posibilidad na lumala ang aking kalagayan anumang oras. Hindi makapaniwala si Maya. Ngayon niya naiintindihan ang pagmamadali ng kanyang amo. Hindi lamang pala siya naghahanap ng patunay. Takot siya na mawala sa mundo nang walang maiiwan na bahagi ng kanyang sarili. Don Gabriel, alam ko kung ano ang isip mo. Hindi po. Iniisip mo na isa akong makasariling tao na gustong magkaroon ng anak para lang hindi mawala ng pangalan ng pamilya ko. Tahimik si Maya.
Dahil sa isang bahagi ng kanyang puso, iyon nga ang una niyang naisip. Ngunit matapos marinig ang buong katotohanan, nakita niya ang takot sa likod ng matapang na anyo ng lalaki. Natakot ako, Maya. Mababa ang boses ni Gabriel. Isang boses na hindi niya kailan ipinapakita sa kahit kanino. Sa lahat ng pera ko, wala akong mabili na dagdag oras. Napaluha si Maya. Sa loob ng 4 na taon niyang pinagtatrabahuan sa mansyon, ngayon lamang niya nakita ang kanyang amo na ganoon kahina. Don Gabriel, hindi ko alam ang sasabihin. Hindi mo kailangan sabihin ng kahit ano. Tumingin siya sa dalaga. Gusto ko lang malaman mo ang buong katotohanan bago ka magdesisyon. Pero pumayag na ako at pwede ka pa ring umatras. Nagulat si Maya. Ano po? Kung ang desisyon mo ay dahil sa awa, ayaw ko. Tapos ang usapan. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Hindi niya inaasahang siya pa ang bibigyan ng pagkakataong umatras. Ngunit habang iniisip niya ang lahat, lalo siyang nalilito. Sa isang banda, ang 70 milyong piso ay makapagbabago ng buhay ng kanyang pamilya. Sa kabilang banda, ang lalaking nasa harapan niya ay hindi na lamang ang mayamang amo na nag-alok ng pera. Isa na siyang taong nasaktan at natatakot. Kinagabihan, muling nagkita sina Maya at Lina. Habang nakaupo sila sa labas ng maliit na bahay ni Lina, tahimik lang si Maya. Mukhang mas mabigat ang iisip mo ngayon, sabi ni Lina. Mas lalo akong nalito. Ibig sabihin, ikinuwento niya ang lahat. Tumingin si Lina sa kanya. Ano ang tinatago niya? May ilang segundong katahimikan bago sumagot si Maya. May sakit siya sa puso. Napasinghap si Lina. Kaya pala nagmamadali siya? Tumango si Maya. Pero Lina, natatakot ako. Sa ano? Natatakot akong hindi ko na maihiwalay ang sarili ko sa batang dadalhin ko. Tahimik na tumango si Lina. Dahil alam niyang iyon ang pinakamahirap na bahagi ng kasunduan. Hindi ang pagbubuntis, hindi ang pera, kundi ang pagmamahal na maaring mabuo sa pagitan ng isang ina at ng kanyang anak. May isa pa akong kinatakutan. Ano yun? Tumingin si Maya sa malayo. Kapag dumating ang araw na maging ina ako ng anak niya, humingi siya ng malalim. Paano kung hindi ko lang mahalin ang bata? Napakunot ang noo ni Lina. Ano ang ibig mong sabihin? Pumikit si Maya. At sa unang pagkakataon, inamin niya ang bagay na matagal na niyang itinanggi sa sarili. Paano kung mahalin ko rin si Don Gabriel? Natahimik si Lina. Dahil alam niyang mula sa sandaling iyon, hindi na lang pera ang nakataya sa kasunduang 70 milyong piso. May mga pusong maaari nang masaktan. At may isang lihim na hindi pa alam ni Maya. Isang lihim tungkol sa aksidenteng naging dahilan ng pagkaparilsa ni Don Gabriel. Isang lihim na may kaugnayan sa kanyang sariling pamilya. Lumipas ang ilang araw matapos ang pag-uusap nila Lina, mas lalong gumulo ang isip ni Maya. Sa tuwing nakikita niya si Don Gabriel sa loob ng mansyon, hindi na lamang niya ito nakikita bilang isang mayamang amo na nag-alok ng 70 milyong piso. Unti-unti niyang nakikita ang lalaki na sa likod ng malamig na mukha nito, isang lalaking nasaktan, isang lalaking pinaghinaan ng loob dahil sa mga salitang ibinato sa kanyang mga sariling ama. At isang lalaking kahit napapaligiran ng kayamanan ay matagal nang nag-iisa. Ngunit may isang bagay na hindi mawala sa isip ni Maya, ang lihim na tungkol sa aksidente ni Don Gabriel. Bakit tila may kaugnayan ang kanyang pamilya rito? Isang gabi, habang nalilinis niya ang lumang silid-aklatan ng mansyon, may napansin siyang kahon ng puno ng mga lumang larawan at dokumento. Hindi niya sana ito bubuksan, ngunit isang larawan ang nahulog sa sahig. At ang pulutin niya ito, bigla siyang napahinto. Nanginig ang kanyang mga kamay.
Ang larawan ay kuha mahigit 20 taon na ang nakalipas. Makikita roon ang batang si Gabriel kasama ang kanyang mga magulang at isang lalaking pamilyar kay Maya. Imposible, mahina niyang bulong. Ang lalaking nasa larawan ay ang kanyang ama, si Mang Ernesto. Ang ama niyang matagal na niyang namatay. Hindi niya maintindihan kung bakit kasama ito ng pamilya Villanueva. Agad niyang itinago ang larawan at kinabukasan ay hinarap si Don Gabriel. Don Gabriel, may itatanong po ako. Napansin ng lalaki ang seryosong mukha ni Maya. Ano iyon? Ipinakita niya ang lumang larawan. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel. Saan mo nakita yan? Sa lumang kahon sa silid aklatan. Tahimik ang lalaki. Parang bumalik sa kanya ang isang masakit na alaala. Kilalang kilala ko ang lalaking ito. Siya ang ama ko. Napatingin si Gabriel kay Maya. Para siyang nawala ng boses. Anong sabi mo? Si Mang Ernesto po ang tatay ko? Napapikit si Gabriel. Para bang ang lihim na matagal niyang tinago ay tuluyan ng bumalik. Ngayon, alam ko na kung bakit pinili mo ako. Hindi, Maya. Sabihin ninyo ang totoo. Hindi napigilan ni Maya ang kanyang emosyon. May kinalaman ba ang tatay ko sa aksidente ninyo? Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. At sa wakas, nagsalita si Gabriel. Oo, parang tumigil ang mundo ni Maya. Anong ibig ninyong sabihin? Ang iyong ama ang nagmamaneho ng sasakyan noong araw ng aksidente. Naapatras si Mia. Hindi siya makapaniwala. Hindi totoo yan. Totoo. Sinisisi niyo ba siya? Umiling si Gabriel. Hindi. Nagtaka si Maya. Pero dahil sa kanya, hindi na kayo nakakalakad. At dahil sa kanya, namatay ang iyong ama. Biglang nanlaki ang mga mata ni Maya. Ano? Tumulo ang luha ni Gabriel. Sa unang pagkakataon, sa napakaraming taon, bumagsak ang pader na itinayo niya sa kanyang puso. Noong araw na iyon, bata pa tayo. Ang iyong ama ang driver ng aming pamilya. Umulan ng malakas, madulas ang daan. Habang nagmamaneho siya, may malaking truck na biglang sumalubong sa amin. Napapikit siya habang inaalala ang trahedya. Pero ang totoo, ako ang may kasalanan. Nanginginig ang kanyang boses. Pinilit kong pabayaan niya ang manibela dahil gusto kong ako ang magmamaneho kahit bata pa ako. Napatakip ng bibig si Maya. Naglaro lang ako noon. Isang batang hindi alam ng magiging kapalit ng kanyang kagustuhan. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Sinubukan ni Mang Ernesto na iligtas ako. Tinulak niya ako palabas ng sasakyan bago ito tuluyang bumangga. Siya ang nawala ng buhay. Tahimik na umiiyak si Maya. Ang ama niyang buong buhay niyang ikinilala ng isang simpleng driver lamang na namatay sa aksidente ay isang taong nag-alay ng sariling buhay para iligtas ang batang Don Gabriel. At ang mas masakit, pagpapatuloy ni Gabriel, ang pamilya ko ang nagpasaya ng lihim ng bagong katotohanan. Bakit? Dahil natakot sila na ako ang masisi? At bilang kapalit, tinulungan nila ang inyong pamilya ng palihim. Naalala ni Maya ang mga pagkakataong kahit hirap ang kanilang buhay, may mga hindi inaasahang taong tumutulong sa kanilang pag-aaral at gastusin. Akala nila noon ay galing iyon sa isang hindi kilalang mabuting tao. Hindi niya alam na galing pala iyon sa pamilya Villanueva. Kaya ba ninyo ako kinuha bilang kasambahay? Tanong niya habang umiiyak. Tahimik si Gabriel at ang katahimikan na iyon ay siyang pinakatatakutan ni Maya. Dahil ba siya konsensya? Dahan-dahang tumango si Gabriel.
Sa simula, oo. Parang may pumutol sa puso ni Maya. Lahat ng kabaitan na pinapakita nito sa kanya, lahat ng pagtitiwala, lahat ba yun dahil lamang sa kasalanan ng nakaraan? Pero hindi na ngayon. Napatingin siya kay Gabriel. Maya, nung una kinuha kita upang bantayan ang anak ng tao nang liligtas ng buhay ko. Akala ko mababayaran ko ang utang ng pamilya ko. Pero habang tumatagal, ikaw ang naging dahilan kung bakit muli akong natutong ngumiti. Natahimik si Maya. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magalit o maawa. Dahil ang lalaking nasa kanyang harapan ay hindi lamang ang taong may utang na loob sa kanyang ama. Isa rin itong taong habang buhay na dinadala ang kasalanan ng nakaraan. Ngunit para kay Maya, may isang tanong pa ring hindi nasagot. Isang tanong na mas mabigat kaysa 70 milyong piso. Tumingin siya kay Don Gabriel at sinabi, "Kung ganoon ang paghingi ninyo sa akin ng anak, hindi ba iyon paraan para mabayaran ang kasalanan ninyo sa pamilya ko?" Natahimik si Don Gabriel. Dahil alam niyang anumang sagot niya ay maaring tuluyang mawala si Maya sa kanyang buhay. Natahimik ang buong silid matapos ang tanong ni Maya. Ang tunog lamang ng orasan sa dingding ang maririnig. Bawat segundo ay tila napakahaba. Nakatitig si Maya sa kanyang amo, naghihintay ng sagot. Isang sagot na maaaring sumira sa lahat ng respeto at tiwala ng buo sa pagitan nila sa loob ng 4 na taon. Sa wakas, huminga ng malalim si Don Gabriel. Hindi. Isang simpleng salita. Ngunit puno ng bigat. Hindi ko hiningi sa iyo ang anak na iyon dahil sa utang na loob sa iyong ama. Kung gusto ko lang bayaran ang pagkakasala ng pamilya ko, matagal ko na iyong nagawa sa ibang paraan. Napailing si Maya. Pero bakit ako, Don Gabriel? Sa milyong babae sa mundo, bakit ako pa? Tumitig si Gabriel sa kanya. Dahil alam niyang wala ng saysay ang pagtatago. Sa simula, dahil sa konsensya. Masakit man, sinabi niya ang buong katotohanan. Pero habang nakikita kita araw-araw, may isang bagay na nagbago. Hindi umimik si Maya. Takot siyang marinig ang susunod na sasabihin. Natuto akong hintayin ang bawat umaga dahil alam kong makikita kita. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Don Gabriel, kapag may problema ako, ikaw ang unang taong gusto kong kausapin. Kapag may tagumpay ang negosyo ko, ikaw ang unang gusto kong sabihan. Kapag nag-iisa ako sa napakalaking bahay na ito, ikaw ang tanging taong nagparamdam sa akin na hindi ako kawawa. Nanginig ang mga kamay ni Maya. Hindi niya inaasahan ang pag-amin na iyon. Minahal kita, Maya. Parang huminto ang kanyang mundo. Ang lalaking matagal niyang itinuring na amo ay may lihim palang damdamin sa kanya. At iyon ang pinakamalaking kasalanan ko. Napatingin siya kay Gabriel. Bakit ninyo nasabi yan? Dahil alam kong mahirap paniwalaan kung ang isang mayamang lalaki ay nagsabing mahal kanya pagkatapos mag-alok ng 70 milyong piso. Napayoko si Gabriel. Parang binili ko ang karapatan na magkaroon ng lugar sa puso mo. Tumulo ang kanyang luha. Sa unang pagkakataon, nakita ni Maya ang isang Don Gabriel na hindi makapangyarihan, hindi mayaman, hindi amo, kundi isang lalaking natatakot na mawala ang taong mahal niya. Kung sasabihin mong umalis ako sa buhay mo ngayon, tatanggapin ko. Tahimik si Maya. Maraming tanong ang nasa isip niya. Totoo ba ang pag-ibig na sinasabi ni Gabriel? O bahagi lang iyon ng kanyang pangangailangan na magkaroon ng anak? Mahal ba siya bilang isang tao? O dahil siya ang anak ng lalaking nakaligtas sa buhay niya? Hindi niya alam, kaya tumalikod siya. Bigyan niyo ako ng panahon at umalis siya sa silid. Kinagabihan, muli siya nagpunta kay Lina. Pagdating pa lang niya, napansin agad ang kaibigan ang kanyang namamagang mga mata. Umiiyak ka? Tumango si Maya. Anong ginawa ng amo mo? Wala siyang ginawang masama.
Kung ganoon, bakit ka umiiyak? Umupo si Maya at huminga ng malalim. Sinabi niyang mahal niya ako. Nanlaki ang mata ni Lina. Sandali, ang Don Gabriel na iyon? Tumango si Maya. At hindi ko alam kung ano ang dapat kong naramdaman. Nagpabuntong hininga si Lina. Maya, sagutin mo nga ako ng tapat. Ano iyon? Kung hindi siya mayaman, kung hindi siya ang amo mo, kung hindi siya ang nag-alok ng 5 na milyon, tumigil siya. May naramdaman ka ba sa kanya? Natahimik si Maya. Isang tanong na matagal na niyang iniiwasan. Naalala niya ang mga gabing hinihintay niya kung kumain na ba si Don Gabriel. Ang pag-aalala niya kapag hindi maganda ang pakiramdam nito. Ang kasiyahan niya kapag nakikita niyang ngumingiti ang lalaki. Unti-unti niya napagtanto ang isang bagay. Hindi ko alam kung kailan magsimula. Napangiti si Lina. Pero, humikit si Maya. Pero nasasaktan ako sa tuwing nakikita kong malungkot siya. Lalo pang ngumiti si Lina. At alam mo kung ano ang tawag doon? Agad siyang umiling. Huwag kang gumawa ng konklusyon. Tumawa si Lina. Takot ka lang aminin. Ngunit bago pa makasagot si Maya, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero. Sinagot niya ito. Hello? Ngunit nang marinig niya ang boses sa kabilang linya, biglang nawala ang kulay ng kanyang muka. Ano pang sinasabi ninyo? Napatayo si Lina. Maya, ano nangyari? Nanginig ang kanyang kamay habang hawak ang telepono. Ang boses sa kabilang linya ay mula sa doktor ni Don Gabriel. May nangyari kay Don Gabriel. Napatakbo si Maya palabas ng bahay. Hindi niya naisip ang ulan. Hindi niya naisip ang dilim ng gabi. Isa lang ang nasa isip niya. Ang lalaking pilit niyang tinatakasan sa kanyang puso. Pagdating niya sa ospital, nadatnan niya ang doktor na may seryosong mukha. Dok, kumusta siya? Tahimik ang doktor. At ang sumunod na mga salita ay halos nagpatigil sa kanyang paghinga. May isang bagay na kailangan mong malaman tungkol sa kondisyon ni Don Gabriel. At ang katotohanan iyon ay maaaring tuluyang magbago hindi lamang ang kanilang kasunduan tungkol sa isang anak, kundi ang natitirang panahon nila na magkasama. Nakatayo si Maya sa harap ng doktor, basang-basa ng ulan at nanginginig ang buong katawan. Dok, kumusta po siya? Ulit niya, halos pabulong na lang. Nagkatingin na ng doktor at nurse bago nagsalita. Stable siya ngayon pero nagkaroon siya ng cardiac episode kanina. Parang biglang huminto ang mundo ni Maya. Anong ibig sabihin po nun? Huminga ng malalim ang doktor. Huminga ang tibok ng puso niya bigla. Kung nadili ang ilang minuto ang pagdala sa kanya dito, mas malala ang maaring mangyari. Napahawak si Maya sa dingding. Hindi niya alam kung bakit masakit ang dibdib niya na parang siya ang may sakit. Pwede ko ba siyang makita? Tanong niya. Tumango ang doktor, pero saglit lang. Pagpasok ni Maya sa private room, tahimik ang paligid. Naroon si Don Gabriel, nakahiga, may suot na oxygen support at nakasabit ang mga monitor sa tabi ng kama. Sa unang pagkakataon, hindi niya ito nakita bilang amo, hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang isang taong nakikipaglaban para sa bawat hininga. Don Gabriel, mahina niya ang tawag. Dahan-dahang iminumulat ng lalaki ang kanyang mga mata. Nang makita siya, bagya siyang ngumiti. Nandito ka? Tumulo ang luha ni Maya. Bakit hindi ninyo sinabi sa akin na ganito pala kalala? Umiling si Gabriel. Ayaw ko na maging dahilan ka ng takot ko. Pero kasama na ako dito, hindi ba? Tahimik si Gabriel. At iyon ang masakit na katotohanan dahil totoo ang sinasabi ni Maya. Mula nang pumasok siya sa bahay ng lalaki, hindi na siya pwedeng basta alisin ni Maya.
Maya, mahinang sabi ni Gabriel. Kung sakaling may mangyari sa akin, wag po kayong magsalita ng ganyan. Ngumiti siya ng pilit. Hindi ko kontrolado ang puso ko. Tahimik si Maya. May gusto lang akong sabihin bago pamahuli ang lahat. Umiling si Maya. Huwag ngayon, magpagaling ka muna. Pero umiling si Gabriel. Ngayon na. Huminga siya ng malalim. Hindi ko na kayang itago pa. Napatigil si Maya. Ang alok ko sa iyo noon, ang 90 million. Hindi na iyon mahalaga ngayon. Putol niya. Umiling si Gabriel. Importante pa rin. Tumingin siya ng diretso sa kanya. Hindi ko iyon inaalok dahil gusto kong patunayan na hindi ako baog. Napakunot ang noo ni Maya. Kung hindi, bakit? Doon nagsimula ang pinakamamabigat na katotohanan. Dahil may posibilidad na hindi na ako pwedeng mag-aanak. Parang sinaksak si Maya sa dibdib. Ano? Lalong lumalala ang kondisyon ko. Apektado ang buong sistema ng katawan ko. Tahimik ang silid. Ang totoo, matagal ko nang alam na may limitasyon ang oras ko. Umiling si Maya. Hindi, pero pilit kong maniwala na kaya ko pang magkaroon ng pamilya. Kahit isang anak lang ang naiiwan ko. Tumulo ang luha ni Gabriel. At ikaw ang nakita kong pag-asa. Tahimik si Maya. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang naramdaman. Galit, awa o sakit. Ginamit ninyo ako bilang pag-asa. Mahina niyang tanong. Napapikit si Gabriel. Ginamit kita para mabuhay pa ako sa isipan na may maiiwan ako. May pagkakaiba ba yun? Tanong ni Maya. Nanginginig ang boses. Hindi sumagot si Gabriel dahil wala siyang mahanap na sagot. Lumipas ang ilang segundo na puro beep lang ng monitor ang maririnig. Kung ganun, sabi ni Maya. Lahat ba ng sinasabi niyo sa akin, pati yung anak, plano lang dahil takot kayong mamatay? Umiling si Gabriel. Hindi lahat. Tumingin siya sa kanya. Dahil ang totoo, huminto siya. Parang nahihirapan. Mas natatakot akong mawala ka kaysa mamatay ako. Natigilan si Maya. Hindi niya alam kung bakit mas masakit iyon kaysa sa unang revelasyon. Don Gabriel, alam ko, mali, makasarili, lito, pero totoo. Tahimik si Maya. Sa loob ng kanyang puso, nagkakagulo ang lahat. Ang kasunduan, ang pera, ang anak, ang ama niya, ang kasalanan. At ngayon, ang posibilidad na mawala ang lalaking unti-unti niyang minamahal. Bigla siyang napaupo sa gilid ng kama. Bakit ang gulo ng lahat? Mahinang napangiti si Gabriel. Ganyan talaga kapag totoo na ang nararamdaman. Napatingin si Maya sa kanya. At sa unang pagkakataon, hindi na siya nakaramdam ng takot sa naririnig niyang pag-ibig, kundi takot na baka huli na ang lahat. Sa labas ng ospital, nakatayo si Lina. Hinihintay si Maya. Nang lumabas ito, agad niyang napansin ang pagmumula nito. Anong nangyari? Umiling si Maya. Lina, parang hindi na ito tungkol sa pera. Napatingin si Lina sa kanya. Matagal naman nang hindi pera ito. Napaluha si Maya. Pero paano kung mawala siya? Tahimik si Lina. Dahil doon, kahit siya, walang maibigay na sagot. Sa loob ng ospital, nakatingin si Don Gabriel sa kasami. Tahimik, ngunit sa isip niya, isa lang ang laman. Kung ito na ang huling pagkakataon, maaari ko bang ipaglaban ang isang bagay na hindi ko kailanman nabili ng pera? At sa kabilang banda, si Maya, papalayo sa ospital, ay nakikipaglaban din sa sarili niyang tanong.
Kapag dumating ang araw na kailan kong pumili, handa ba akong iiwan siya? At sa pagitan ng kanilang mga puso, nagsisimula ng magdesisyon ang kapalaran. Tahimik ang buong mansyon kinabukasan. Parang lahat ng bagay ay bumagal. Walang kasambahay ang masyadong nagsasalita. Walang ingay ng mga hakbang na parang normal na araw. Dahil ang balita tungkol sa kalagayan ni Gabriel ay kumalat na sa loob ng bahay. At sa gitna ng katahimikan na iyon, si Maya ay pabalik-balik sa gilid ni Gabriel. Hindi siya mapakali, hindi dahil sa alok na 90 million. Hindi dahil sa kasunduan, kundi dahil sa takot na baka isang araw, pagpasok niya sa silid na iyon, wala na ang lalaking madalas niyang kinakausap kahit walang dahilan. Sa ospital, nakalabas na si Don Gabriel, pero mahigpit ang bili ng doktor. Bawal ma-stress, bawal mapagod, bawal emosyon, may epekto sa puso niya. Ngunit ang problema, si Maya ang pinakamalaking stress na hindi niya kayang iwasan. Isang hapon, pinatawag ni Gabriel si Maya sa kanyang opisina sa mansyon. Pagpasok niya, tahimik ang silid. Nakaupo si Gabriel sa wheelchair, nakaharap sa bintana. "Maya," mahinang sabi niya, "umupo ka." Umupo si Maya pero hindi siya tumingin diretso sa kanya. "Hindi na natin dapat ipagpatuloy ito," diretsong sabi ni Gabriel. Natigilan si Maya. Anong ibig sabihin? Ang lalaki ay huminga ng malalim. Ang kasunduan, ang 90 milyon, ang anak. Napalingon si Maya. "Bakit ngayon nyo lang sabihin iyan?" Dahan-dahang lumingon si Gabriel sa kanya. "Dahil mas malinaw na ngayon kaysa dati. Mas lumala ang kondisyon ko at ayokong dalhin ka sa isang sitwasyon na ako mismo ang hindi sigurado ang bukas." Tumayo si Maya. "Hindi po ba kayo ang nagsabi ng gusto ninyong pamilya?" "Gusto ko," sagot niya agad. "Pero hindi sa parang sinisira ang buhay mo." Tahimik si Maya. At sa unang pagkakataon, siya naman ang nanginginig. "Don Gabriel, huli na po ba ang lahat ng ito?" "Hindi," sumagot agad si Gabriel. "Hindi ko alam." Isang matinding katahimikan. Sa loob ng mansyon, si Lina ay dumating para kausapin si Maya. "Ano na?" tanong niya. Umiling si Maya. Gusto na niyang itigil. Napakunot ang noo ni Lina. "Sa gusto mo?" Natigilan si Maya. Iyon ang tanong na hindi niya masagot. Dahil sa isang banda, alam niyang tama si Gabriel. Delikado, magulo, may sakit, may komplikasyon. Pero sa kabilang banda, hindi niya maipaliwanag kung bakit mas masakit ang ideya na tuluyang mawala siya sa buhay ng lalaki. "Lina," mahina niyang sabi, "paano kung hindi ko na siya makita ulit?" Napatingin si Lina. "Hindi ibig sabihin, mahal mo na siya?" Napayoko si Maya. Hindi siya sumagot. Pero sa katahimikan niya, naroon ang sagot. Kinagabihan, nag-isa si Maya sa likod ng mansyon. Tahimik, madilim, tanging hangin lang ang naririnig. Hanggang sa may marinig siyang gulong ng wheelchair. Lumapit si Gabriel. "Bakit nandito ka?" tanong niya. "Hindi po ako makatulog." Tumahimik si Gabriel. "Dahil ba sa sinabi ko kanina?" Tumango si Maya. "Don Gabriel," huminga siya ng malalim. "Bakit ang hirap niyo akong bitawan?" Natigilan si Gabriel. Dahan-dahan niyang ibinababa ang tingin. Dahil sa unang pagkakataon, may isang taong hindi ako tinitingnan bilang may sakit, mayaman, o may kasalanan. Napatingin si Maya sa kanya. "Kung hindi po ganun, bakit niyo ako tinitingnan?" Tumigil si Gabriel. At sa katahimikan ng gabi, sinabi niya ang pinakatotoong naramdaman niya. Parang tahanan. Parang biglang huminto ang mundo ni Maya. "Tahanan?" Tumango si Gabriel. "Kapag nandyan ka, kahit sandali, hindi ko naramdaman na may kulang sa buhay ko." Napaluha si Maya. "Pero paano kung ako rin ang maging dahilan ng pagkasira ninyo?" Umilang si Gabriel. "Mas masira ako kung wala ka." Tahimik. Hanggang sa marahan na lamang na umupo si Maya sa tabi niya. "Don Gabriel,
Kung bibigyan kita ng isang huling desisyon, pipili ka ba na mananatili kahit walang kasunduan? Natigilan si Maya. Walang 90 milyon, walang anak, walang kontrata. Tanging sila lang. Tahimik siya ng matagal. Hanggang sa dahan-dahan niyang sinabi, kung mananatili ako, hindi na ako kasambahay. Napatingin si Gabriel. Hindi rin amo. Tumingin siya diretso sa lalaki. Pantay tayo. At sa unang pagkakataon, ngumiti si Gabriel ng tunay, hindi dahil sa pera, hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa pag-asa. Ngunit sa hindi kalayuan ng mansyon, may isang taong nakikinig. Si Lina. At sa kanyang kamay, may hawak siyang lumang dokumento. Isang dokumentong matagal na hindi nabubuksan, isang bagay na may kinalaman sa aksidente, at sa katotohanang hindi pa alam ni Maya at Gabriel, may isa pang taong may kinalaman sa nangyari noon. Isang taong maaring muling magbago ng lahat. Kinagabihan, habang tahimik ang mansyon, si Lina ay nakaupo sa isang madilim na sulok sa labas ng gate. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang lumang dokumento sa kanyang kamay. Nanginginig siya. Hindi pwede. Bulong niya sa sarili. Ngunit kahit anong pigil niya, alam niyang oras na para ilabas ang katotohanan. Sa loob ng mansyon, si Maya ay hindi mapakali. Mula nang sabihan niya kay Don Gabriel ang salitang pantay tayo, parang may nagbago sa pagitan nila. Hindi man nila direktang napag-usapan, ramdam nila ang bigat at bagong direksyon ng relasyon nila. Hindi na ito amo at kasambahay, hindi na rin kasunduan. Pero hindi pa rin malinaw kung ano talaga sila. Habang naglalakad si Maya sa hallway, biglang may kumatok sa gate. Si Lina po ito, sigaw ng security guard. Agad lumabas si Maya. Nang makita niya ang kaibigan, napansin agad niya ang kaba sa mukha nito. Lina, ano nangyari? Hindi ito pwedeng sa loob pag-usapan. Mahinang sabi nito. Dinala niya si Lina sa isang tahimik na lugar sa hardin. Ano ba yan? Bakit parang ganyan itsura mo? Tanong ni Maya. Huminga ng malalim si Lina. May nalaman ako. Inabot niya ang dokumento. Bago mo ito basahin, kailangan mong handa ka. Napakunot ang noo ni Maya. Kinuha niya ang papel. Habang binasa niya, unti-unting nawala ang kulay ng kanyang muka. Lina, mahina niyang sabi, bakit nandito ang pangalan ng tatay ko at ng pamilya Villanueva? Tahimik si Lina dahil hindi lang si Don Gabriel ang nasa aksidente noon. Napatingin si Maya. Ano? May isa pa? Samantala, sa loob ng mansyon, si Don Gabriel ay nasa silid aklatan, tinitingnan ang lumang litrato na muling ibabalik ni Maya sa kanya noon. Tahimik siya. Hanggang sa naramdaman niya may mali. Parang may paparating na bagyo. Sa hardin, patuloy si Lina. May isa pang sasakyan na kasunod noong araw ng aksidente. Nanlaki ang mata ni Maya. Hindi lang isa? Umiling si Lina. Hindi lang aksidente ang nangyari noon. May nagtangkang itago ang tunay na pangyayari. Nanginginig ang boses ni Maya. Sino? Tumigil si Lina. At sa sandaling iyon, sinabi niya ang pangalan na magbabago sa lahat. Ang pamilya mo at ang pamilya ni Don Gabriel. Parehong gustong kalimutan ang nangyari. Parang tinusok ang dibdib ni Maya. Hindi. May kasunduan noon, Maya. Anong kasunduan? Na hindi na lalabas ang totoo. Kapalit ng pera, proteksyon at katahimikan. Napaatras si Maya. Hindi ko na alam kung ano ang totoo. Biglang tumunog ang telepono ni Maya. Isang mensahe mula kay Don Gabriel. Nasaan ka? Kailangan kitang makita. Napatingin siya kay Lina. Alam na niya. Sa loob ng mansyon, nakatayo si Don Gabriel sa gitna ng sala. Seryoso ang mukha. Hindi na siya ang lalaking mahina noong mga nakaraang araw. Ibang klase ang tensyon sa kanyang mata.
Hanapin si Maya, utos niya sa mga tauhan. Ngayon, sa labas, nagmamadali si Maya kasama si Lina. Kung totoo to, sabi ni Maya habang tumatakbo. Lahat ng nangyayari sa amin, lahat ng nararamdaman ko, huminto siya sandali. Baka lahat pala kasinungalingan. Napatingin si Lina. Hindi lahat, pero sapat para magulo ang lahat. Biglang sumulpot ang sasakyan ng mga security. Mamaya, hinahanap po kayo ni Sir. Napatingin si Maya kay Lina. Hindi ko pa siya kayang harapin ngayon. Pero kailangan mo, sagot ni Lina. Dahil kung hindi mo siya harapin, mas lalo kayong mawawala sa isa't isa. Tahimik ang buong mansyon nang dumating si Maya. Ngunit ang katahimikan na iyon ay parang hudyat ng isang bagyong matagal nang kinikimkim. Sa gitna ng sala, naroon si Don Gabriel. Nakaupo sa wheelchair, pero ang tingin niya ngayon ay hindi na gaya ng dati. Hindi na nalilito, hindi na takot, kundi handa na. Maya, mahinang sabi niya. Huminto si Maya sa may pintuan. Sa pagitan nila, tila may pader na gawa sa mga lihim, kasinungalingan, at matagal nang hindi sinasabi. Nalaman ko na. Mahinang sabi ni Maya. Napatigil si Gabriel. Lahat, sandaling katahimikan. Hanggang sa dahan-dahang tumango si Gabriel. Ganon din ako. Biglang pumasok si Lina mula sa likod. Maya, kailangan mong malaman ang buong katotohanan. Tumingin si Gabriel sa kanya. Alam ko na ang ginagawa mo. Malamig niyang sabi. Natigilan si Lina. Maya, hindi mo pa alam kung gaano kalalim ito. Lumapit si Maya. Ano po ba ang mas lalim kaysa sa ama ko at pamilya ninyo na sangkot sa aksidente? Umiling si Lina. Dahil hindi lang simpleng aksidente ang nangyari noon. Tahimik ang lahat. Pinlano iyon, parang tumigil ang mundo. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig na tanong ni Maya. Lumunok si Lina. Ang tatay mo, hindi ilang driver. May alam siya na hindi dapat lumabas. Tumingin si Gabriel kay Lina. Tumahimik ka na. Pero huli na. Nagsalita na siya. May kontrata noon, Maya. Ang pamilya Villanueva at ilang taong malapit sa pamilya ninyo ay tinatago silang malaking transaksyon sa negosyo. Nanlaki ang mata ni Maya. Hindi. Ang sasakyan noon, hindi talaga aksidente ang target. Tumingin si Lina kay Gabriel. Si Gabriel ang target. Parang sinuntok si Maya sa dibdib. Lumingon siya kay Gabriel. Alam mo ba ito? Tahimik si Gabriel. Isang katahimikan na mas malakas pa sa anumang sagot. At iyon na ang sagot. Umiling si Maya. Alam mo? Alam mo pala? Napatras siya. Lahat ng sakit ko, lahat ng pagkakawala ng tatay ko, lahat ba iyon dahil sa inyo? Napapikit si Gabriel. Hindi ko alam noon, pero nalaman ko habang tumatagal. Tumulo ang luha ni Maya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil natakot akong mawala ka? Isang tawa, hindi masaya, ang pinakawala ni Maya. Hindi ka natatakot sa anak? Hindi ka natatakot sa pera? Pero natatakot ka sa akin? Biglang lumapit si Lina. Hindi mo naiintindihan, Maya. Ang pamilya mo hindi inosente. Natigilan si Maya. Anong ibig mong sabihin? Huminga si Lina. Dahil ako ang kasama ng tatay mo noong gabing iyon. Parang lahat ay bumagsak. Tumingin si Maya sa kanya. Ano? Tumulo ang luha ni Lina. Hindi ko alam na may plano na palang mangyayari. Alam ko, simpleng delivery lang ang dokumento ang ginagawa namin. Pero nang mangyari ang aksidente, tumakbo ako. Tahimik ang buong mansyon. Iniwan ko siya. Napaatras si Maya. Hindi. Kasalanan ko kung bakit hindi agad siya natulungan. Kasalanan ko kung bakit namatay ang tatay mo. Parang gumuho ang mundo ni Maya. Napatingin siya kay Gabriel. Lahat ng ito, kasalanan pala ng mga taong pinakamalapit sa amin. Huminga si Gabriel.
Hindi ka kasali dito, Maya, pero nadamay ka. Sagot niya. Ginawa kitang parte ng buhay ko para ayusin ang isang kasalanang hindi ko ginawa. Tumulo ang luha niya. Pero habang ginagawa ko iyon, minahal kita ng hindi ko napansin. Tahimik, walang gumagalaw, walang nagsasalita, hanggang sa marahan na lang magsalita si Maya. Kung ganun, wala tayong kasalanan sa nararamdaman natin. Tumingin si Gabriel. Maliit na parte lang ng mundo natin ang kontrol natin. Ang natitira, choice natin na mahalin o lumayo. Lumapit si Maya kay Lina. Tama ka, kasalanan mo. Napayuko si Lina. Pero hindi ako papatay ng kasalanan mo ng buong buhay ko. Tumulo ang luha ni Lina. Patawad. Tumango si Maya. Hindi ko pa kaya magpatawad ngayon, pero darating ang araw. Tumingin si Maya kay Gabriel. At sa unang pagkakataon, hindi nagalit ang nasa mata niya, kundi pagod at totoo. Don Gabriel, hindi na ako kasambahay. Tumango si Gabriel. Alam ko, hindi na rin ako utang. Tumango siya ulit. Alam ko rin. Sandaling katahimikan. Pero may isang bagay pa. Tumingin si Gabriel. Ano? Lumapit si Maya. Kung totoo ang lahat ng nararamdaman mo, wala nang 90 million, wala nang kasunduan, wala nang dahilan, pipili ka pa rin ba ng buhay ng kasama ko? Parang huminto ang mundo. Tinititigan niya si Gabriel ng matagal. Isang lalaking nawala ng lakas, ngunit hindi ng damdamin. At sa wakas, hindi ko na kailangang pumili dahil matagal na kitang pinili. Napaluha si Maya. Sa pagkakataong iyon, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas, may katotohanan na hindi mababawi ng kahit anong kasinungalingan. Makalipas ang ilang buwan, hindi na mansyon ang naging sentro sa buhay nila. Isang mas tahimik na lugar sa probinsya, si Gabriel kahit may limitasyon sa katawan ay muling natutong ngumiti sa simpleng araw. Si Maya hindi nakasambahay, hindi rin tagapaglingkod, kundi isang taong minahal at piniling mananatili. At ang 90 milyong piso hindi na kailan nabanggit muli dahil ang pinakamahalagang bagay na nahanap nila ay hindi kayang bilhin na kahit na anong halaga. Salamat sa panunod at pakikinig. Hanggang sa muli.